Okay, dito ngayon si Attorney Ligutan. Attorney Ligutan, alam mo, nami-miss ka na ng mga kababayan natin. Ako din, I miss everybody. Pero Attorney, sige, tanong ko lang sa'yo una. Ano tingin mo sa ginagawang trabaho ng ating prosecution, especially with Attorney Kapunan? Ako, so wala akong masabi, no? Mabuting kaibigan natin, si Lorna, no? She's doing what she has been doing all her life. Yung pagiging fantastic, yung pagiging klaro, incisive. She's just being Lorna Kapunan. Yun, oo. And as a matter of fact, yung pagiging Lorna Kapunan niya, people were saying na naalala daw nila ikaw. Kasi ako din naalala kita, yung mga medyo may mga pahirit na, huy! Yes, Tapos mga scam yan. Alam mo, Bongga Kaday. napag-usapan namin yan, ni Lorna yan. Sabi namin parang hindi yun parang planado, Chris. Ito talaga yung reaction, natural reaction. Parang it's second nature sa mga litigants, sa mga litigators like Lorna. Kami ni Lorna, would like to believe, no? Close kami ni Lorna. Siguro because of that, pareho yung style, pareho yung dedication sa craft namin to prosecute. Hindi ba kayo masasite na in contempt? Pwede ba yung mangyari sa impeachment court? Kasi pag sinabing yung mga reaction na yan, yung huy, di ba? Ano naman yan, Chris? Parang natural yan. Human reaction na yan. Pag may napansin kang kailangan mong palagan, you have to. Parang hindi naman, you are not prohibited from doing that. Yung makokontempt ka lang kung disorderly na. Yung disorderly na. Kung sumisigaw ka or hindi ka sumusunod. Pero yung pagsasabing, huy, di ba? That's natural. That's natural reaction. Now, tanong ko, kasi pag sa mga kababayan natin na nanonood, kadalasan parang ang komplikado, ang technical ng usapan sa impeachment. Yes. For example, kagaya ng pinag-uusapan about the accountable officer. Yes. Ano ba ibig sabihin ng accountable officer at bakit parang pinalalabas ng ibang senator judges na hindi naman daw si Sari nakakuha ng pera? Napansin natin kanina yan. No? Pero tama. Ito, this is on record na. No? Yes. Kung pwede lang kasi baka mamaya... Ano yan? On record na. Tapos na. Yes. Sinabi ni Attorney Wamil, yung taga-ICFAO ng COA, sabi niya, yung accountable officer, yung pa rin yung head ng agency. Siya yung accountable. So, sa Office of the Vice President, walang ibang tao dyan. The Vice President herself. Kasi nga parang yung trust ng questioning is, sino ba yung dapat managot? Sino ba yung accountable? Yung ba yung SDO, yung tinatawag na Special Disbursing Officer, which is not the Vice President. Sa OVP, si Gina Acosta, si Edward Fajarda naman sa isang department. Pero sabi kasi sabi ni Wamil, hindi pag sinabing accountable officer ng OVP, yung Vice President. Pero yung trust doon, parang ina-assume na, for example, liable. Sino ba yung liable? Yes. The question is, yung SDO ba, si Acosta ba, or yung Vice President? Sagot ng witness kanina, it must be the Vice President. Kasi siya yung head of agency. Okay, so sa isa pang issue, yung parang pinalalabas kasi na hindi pa naman daw final until mag-appeal sa Supreme Court. Pero nasa COA rules, Chris. I mean, that's a good question you pointed out. Now, ganito, ito medyo technical. Iba yung appeal. Yung appeal kasi parang yun yung regular na takbo ng kaso, di ba? From the MTs, for example, municipal trial court, aakyat ng regional trial court, or diretso ng Court of Appeals, or diretso sa Supreme Court. Yun yung appeal. Pero kasi, medyo technical, but I'll try to explain this. Yung sa naman, may isang rule, sa rules natin, Rule 65, hindi na appeal yun tawag nun sa certiorari So, I have like my own opinion as to appeal ba yung tawag kung iaakyat from COA to the Supreme Court. Appeal pa ba yan or it's a mode of yung certiorari? Kasi, but one thing for sure is very clear. Nasa COA rules mismo, Chris, na kahit iakyat yan, I will use the term akyat, kahit iakyat sa Supreme Court yung decision ng COA saying na final na yung notice of disallowance, sinasabi pa rin na pwedeng i-execute na unless mag-i-issue ng TRO. But anyways, medyo technical. Pero ito yung tanong, Hanggang saan ba dapat i-explain
Hanggang saan ba aabot yung usapan? Sinabi na ni Wamil, Attorney Wamil, na may mga irregularities. Okay, umabot sa notice of disallowance. Daw, umabot sa COA. Yung COA, yung commission itself. Sinabi ng mga commissioner, talagang dapat isauli kasi nga may mga irregularities. Hindi pa ba sapat yan? So, aabot pa ba tayo sa Supreme Court, di ba? Yung punto is, kung sa boxing pa, ilang rounds na, talagang sinasabi regular, kailangan bang umabot pa sa 12 round? Oo nga. Yeah, parang, I mean, up to this point, yung tanong siguro sa taong bayan, at this point, may sagot na ba yung Office of the Vice President? May sagot na ba si Sara Duterte, yung Vice President? Sa mga, for example, saan ba dinala yung pera? Yung question kasi, until now, silent eh. Hindi lang silent. Mali-mali yung mga binibigay na dokumento at pag nagbibigay, kulang-kulang. Di ba yung mali yung date, mali yung walang dates, yung ibang ARs, wala man lang OR, at ilang beses mo pinagbigyan na. Pero, okay, Chris, I would like to repeat. Yung sinasabing in-appeal pa, I have my reservations on that kasi nga yung tawag dyan, appeal ba. Pero one thing for sure po, executory na yung decision ng COA. Ibig sabihin, yung COA dapat i-execute na yung decision nila na ipasauli yung 78 million. Okay? Kahit nasa Supreme Court yung kaso, executory na yan. Isang bagay dapat maintindihan. Sa mata ng COA, tapos na. Yes. Isauli na yung pera. Now, umakyat sa Supreme Court, wala pang TRO. Kung walang TRO, dapat i-implement ng COA yung decision nila, yung pagpapasauli ng pera. Kung ganun, bakit parang nahihirapan si COA Auditor Wamil na sabihin na executory yun and final? Hindi. Sinabi na yun. Na-executory. In fairness kay Attorney Wamil, sinabi niya, executory na po. Ilang beses sinabi niya, Chris. Okay, nasabi niya. Siguro kasi ang dami ng tanong, medyo nami-mix up na. Pero distinctly sinabi niya, executory na. Ayun, okay. Sige. And also naman, tanong natin, ano sa tingin mo, kumusta naman yung trabaho na ginagawa ng defense? O ng inyong I cannot adversary? comment on that. Pero from the part, yung perspective ng prosecution, smooth sailing. Smooth sailing yung takbo ng pag-prosecute ng 2 articles of impeachment. Siguro para sa akin, may mga nagsasabi din sa ating mga kababayan naman na parang ang boring naman ng impeachment, parang ang technical naman. Parang ano yung punto ng mga ilang araw na vine-verify kung natotoo ba itong mga deposit, mga withdrawal na to? Hindi naman kinontest ng defense. Halos hindi na nga nagkukross ang defense. Hindi nila in-admit yung mga ARs, for example, yung acknowledgement receipt, hindi nila in-stipulate Ito yung mga bagay na to, dapat natin maintindihan na yung impeachment court, korte pa rin yan Hindi naman to like usapan lang na nakaupo lang dyan, debate lang. May mga sinusunod pa rin tayong pamantayan na hindi po pwedeng argumento lang. Kailangan mong ipresenta yung ebidensya mo. Ebidensya consisting of documents, and then wala pong choice. We have to go through yung tinatawag na proseso in presenting documents. So, yung ginagawa po ng impeachment court, kahit hindi po siya 100% like a regular court, pero may mga pamantayan pa rin po tayo sinusunod. Okay, and last but not least, Yes, anong mensahe mo para sa ating mga viewers na siguro nahihirapan ng maintindi o parang halos nalilin lang na nga sa usapan dahil sa sobrang daming mga binibring up na iba't ibang mga issues. So makinig sa yung mga after the hearing, mga interviews kasi nga parang we are trying to explain to the public sa lengguwahe na walang masyadong technicality para po ma-digest, para po maintindihan ng ating mga kababayan. For example, case in point, yung testimonya ni Attorney Wamil, sabi niya may mga irregularities. Umabot na. Sa COA, yung pinakamataas COA Commission, sinabi talaga may irregularity. Specifically, yung 78 million plus, pinapasauli na because of this irregularities. So yung tanong, kung umabot na sa COA, yung decision, sinabi ng COA body na may irregularities, nasagot ba ng Vice President yung tanong? Saan yung pera? Paano ginamit yung pera until now? Sabi ng COA, hindi sapat yung sagot ng Vice President. So yun yung po isang bagay na established na, proven na. So yung question now is, na-betray ba niya yung public trust? Remember,
yung ginamit na pera, yung inilaan na pera to the Vice President. Pera natin yan. Pera nyo yan, pera ni Chris, pera natin yan. Pera po ng publiko yan. So, dapat lang tanungin natin sa Vice President, ang dapat masagot ng Vice President, kung sinabi ng COA dapat yung isinauli, ano ba yung ginawa nyo sa pera? Yun. Okay, and with that, salamat Attorney Libutan, and please continue the good work that you do. Ha? Thank you so much, Chris. Okay. Chris. Sige, ingat sa inyo lahat. Thank you. Ingat. Thank you.